Patuloy po kaming dumudulog sa inyo, Panginoon, ng may pasasalamat at pagpupuri sa inyong kabutihan at sa inyong kalooban. Nahayaan kaming makarating sa lugar na ito ng may kapayapaan at kami, Panginoon, ay umaasang masusumpungan namin ang pangako mong presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoon, na muli may opportunity kami na makinig ng iyong mga salita at sama-samang tumugon kung anuman ang nais mong ipagkaloob sa amin sa buong araw na ito. At sa aming pasimulang pag-aaral, tulungan mo kami sa isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano na napakahalaga sa iyo dahil sa buong buhay po namin dito sa mundo na ito hanggang sa dumating ang oras namin o dili kaya ang pangakong pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Jesus ay kakailanganin namin ang pinag-aaralan namin dahil sa labi ng kasalanan pa sa aming buhay na makakaapekto ng relasyon namin sa inyo at maging sa aming mga kapwa-tao. Kaya nga tulungan mo na makita namin ang aming buhay na nauhubog ng ayon sa iyong kagustuhan. Patnubayan mo kami sa ngalan ni Jesus. Amen. So kasalukuyang pinag-aaralan natin yung Confession of Sins na tinatawag nating the way of reconciliation na binanggit ni John Stott. Napakalaga na makita natin yan at doon sa pinag-aaralan natin, may 3 uri ng confession. Nagko-correspond sa 3 uri din ng kasalanan. So there is secret confession to God, because there are secret sins committed against God alone. So ito yung ating unang pinag-aralan at pinag-aralan din natin yung nangyari kay David sa kanyang pagkakasala at kung papaanong nakarecover siya. At doon ay nakita natin na true confession, hindi lamang admission na tayo ay nagkasala. Kasi minsan, sinasabi ng iba, it is a mere admission that we have sinned. Pero dapat maging malinaw sa atin, it is an admission of sinning against God. So, yan ay napakahalaga pagdating sa relasyon natin sa Diyos. Kasi kahit na magkasala tayo sa ibang tao, nagkasala pa rin tayo sa Diyos. Pero merong pagkakasala tayo na hindi naman natin nagawa sa tao, pero ito'y laban sa Diyos. Kaya napakahalaga na maunawaan natin ang bagay na ito. We have offended not only God, but we have offended His law. Kasi alam natin, yung law ng Diyos, base yan kung sino siya. Kaya lumalabas, hindi yung pagkakasala natin sa Diyos, ay lumalabas din, meron din tayong pagkakasala sa Kanyang kautusan. Kaya nga, sa pamamagitan ng confession, doon tayo nagkakaroon ng muling maayos na pakikipagrelasyon sa ating Diyos. Kasi ang kasalanan po ang sa pasimula hindrance ng ating relasyon sa Diyos. At kahit tayo mga Kristiyano na, at si Jesus ang nagbayad ng lahat ng ating kaparusahan sa mga kasalanan natin, yet, pag yan ay nagawa natin bilang isang Kristiyano pa rin,
nagsisilbing barrier pa rin yan sa ating relasyon sa Diyos na kinakailangang ayusin natin. Kaya yan yung ating pinag-aralan. And nais ko lang idagdag that Christian confession of sin should be both immediate and detailed. Yun ang problema sa maraming Kristiyano. Hindi immediate, hindi rin detailed. Minsan they will confess, pero hindi nila dinidetalye kung ano talaga. Kaya hindi nila naunawaan kung ano yung offense na ginawa nila laban sa Diyos. Kaya nga napakahirap para makabalik doon sa halimbawa, kung sa isang buong araw nakalimutan mo makipagrelasyon sa Diyos, ano ba talaga yung nagawa mo laban sa Diyos? Ikaw ba nagkasala? Kung sabihin mong ikaw ay nagkasala laban sa Diyos dahil hindi ka nakipag-ugnayan sa Kanya sa buong mag-araw na yon, ano talaga yung kasalanan mo sa Diyos? Pag tinatanong ko sa maraming Kristiyano yon, hindi nila alam. Ang sinasabi lang nila, dapat priority yung Diyos, dapat ano. Hindi. Nagkakasala ka kung sino ang Diyos. Hindi lamang sa batas niya. Yung iba titingin sa batas niya, mahirapan ka, di ba? Kasi doon sa batas niya, generalize lang. Yung first tablet, yung first 4 commandments ng Panginoon ang iisipin mo. Ano ba doon? O kaya, yung summary, di ba? You shall love your God. Yun yung unang tablet with all of your heart, with all of your being. Lahat. So, pero kung i-particularize mo, ano ba yung kasalanan mo sa Diyos? Kaya napakalaga na matuto tayo kasi pagka alam mo kung anong offense yung nagawa mo sa Diyos at maalala mo yon, mas madali sa iyo na hindi ulitin. Pero kung vague ka, sabihin mo lang, patawad po Panginoon, hindi ko kayo nabigyan ng time. So, ano bang ibig sabihin nun? Sinabi ba sa Bible, you should give time to the Lord? Na kung hindi ka nagbigay ng time sa Lord, eh, nagkasala ka sa Kanya. Nasaan yun? Saan mo natutunan yun? May ganun bang pagkakasala? No. It is an offense on the person of God whom you know. Diba? Ano yung offense na yon? So, yun ang ibig kong sabihin na the confession of sin against God should be immediate and detailed. Kasi pag hindi mo naintindihan kung ano yung ginawa mo sa Diyos, malamang, madali mo lang ulitin yun. So next time, sabihin, wala na naman time. Kasi, tas magdadahilan nga, naging busy po ako, Panginoon, no? Masyado akong nakalimutan ko kayo. So ganun-ganun lang yung sasabihin mo. Tas hindi mo napupuna, uulit-ulitin mo lang yung kasalanan na yun sa Diyos. Kasi hindi mo naintindihan at hindi ka nag-confess kung ano talaga yung ginawa mo laban sa Diyos. You see, pag ang confession mo malabo, paano, saan ka patatawarin ng Diyos? Ano yung hinihingi mo ng patawad sa Diyos? Naintindihan niyo ako? So kayo, isipin niyo, ano yung kasalanan na gawa mo sa Diyos? So, kaya nga, in particular, our confession of sin should be both immediate and detailed. Sinasabi mo sa Diyos, naunawaan mo. Kasi kung ma-pinpoint mo kung ano yung offense na nagawa mo sa Diyos, dahil sa kapabayaan mo sa duty mo, mas madali sa iyo na hindi siya ulitin.
Kasi naiintindihan mo how it affects God. God is a person also. You see, hindi siya it. He is a being. May emotions ang Diyos. Di ba? So, kaya nga, na-offend ang Diyos. So, kaya, di ba sabi ni Pablo sa immediate in Acts 24:16, I strive always to keep my conscience clear before God and man. So, ibig niyan sabihin, pag kami nagawa siya, immediately, pag na-realize niya, pinupurso niya kaagad yung confession. Yun din ang sinasabi sa 1 John 1:7, walk in the light. Diba? May nagawa ka. Tapos itinuro sa iyo, na-realize mo, mali yung, kunyari, kausap kita, tapos medyo nagkainitan tayo. Tapos meron ako nasabing hindi maganda. Sumagi na kagad sa conscience mo na hindi maganda yung inisip mo. So, walking in the light means to seek correction at once. Diba sa 1 John 1:7, bago yung paborito nung iba na 1 John 1:9. So walk in the light. Binigyan ka ng liwanag ng Panginoon. Ni-remind ka niya kaagad. Pag sinabing our confession should be immediate, pag na-realize mo, kung public yon, kunyari, preacher ka, may nasabi kang di maganda, di ba bawiin mo kaagad? Di ba? So, yun yung ibig sabihin ni Pablo na I strive always. You see, yung word na strive, talagang very strong word yun. To keep my conscience clear before God and man. Yan yung ambition niya. So, as soon as any sin is on our conscience, whether committed against God or men, we must confess it. We must walk in the light. Yun ang ibig sabihin, walking in the light. The light comes from God, who is light. You walk in darkness, you will have no fellowship with God. Pag ipagpatuloy mo yun, here is God who is light, biglang sinabi sa iyo, you are walking in darkness for what you did. You are beginning to walk in darkness. So, kailangan, meron kang light, walk in the light. So, ano gagawin mo? Kung may nagawa kang kasalanan, you confess it at once. So, yun yung idea dun sa 1 John na yun. No? Kumbaga sa yun yung tinitingnan natin na relasyon natin sa Diyos. No? So, as soon as we have sinned against other people, we should. No? So, but you always begin with God. Yung realization mo, nagsisimula sa Diyos. Kasi, kahit na nandun na tayo sa second, private confession to an offended person, nagsimula pa rin ito lahat sa Diyos natin. So, and then, whether to God or man, dapat detalyado yon. Yun yung sinasabi ng 1 John 1:9. Maraming din nakakaintindi doon. 1 John 1:9 is a biblical promise of divine forgiveness to those who confess their sins. Plural. Ano talaga yung kasalanang nagawa mo? See? Tingnan ko nyo yung 1 John 1:9. It's talking about sins. Because sinasabi ni John, kailangan i-detalye mo siya. Kung marami, sa tingin mo parang isa lang yung kasalanan mo,
Halimbawa, nagkasala ka sa tao, nagkasala ka sa Diyos. Ano yung kasalanan mo sa Diyos? At ano yung kasalanan mo dun sa tao? Nakukuha niyo? Yun ang complication pagdating mo sa private confession to an offended person. Yung iba nakakalimutan, they have offended God. Ano yung offense mo sa Diyos nung ginawa mo ito sa neighbor mo? So, in general terms, maaaring sabihin mo, sabi ng Lord kasi, thou shalt love your neighbor. So, yung kautosan kasi, lahat yung galing sa Diyos. So, the offense starts with God before men. Kunyari, thou shalt, si David, nag-commit siya ng adultery. Nagsimula lahat yun sa Diyos. Diba, hindi na siya makapwedeng humingi ng patawad kay Uriah kasi pinatay niya. Patay na. Pagdating sa restitution, wala ka namang kapangyarihan ibalik yung buhay. So, hindi niya rin maamin o ano. So, yun po ang tinatap. It's plural. Meaning to say, sabi niya dyan, kung ano yung nagawa mong mga kasalanan, dun sa tingin mo isa lang kasalanan, dapat i-confess mo sila. Either sinful thoughts, words, or deeds. Altogether, we must confess them. Kasi baka yung kasalanan mo outwardly, nagsimula inwardly. Inaawat ka ng Diyos, parang inisip mo ganito. Pag nakita ko to si ganito, lagot siya, ito sasabihin ko sa kanya. You see, doon pa lang, di ba, nagkakasala ka na. Hindi doon sa tao, doon sa Diyos. Tapos sinasabi sa Diyos, hindi, siguro maunawa naman ako ng Diyos. Sobra-sobra na to. Hindi ko na talaga kayang tiisin and all these things. So doon pa lang, sino yung ka-struggle niya? Ang Diyos. See? Ano yung mga offense? So hindi mo lang sinabi ito. Pag kinonfess mo yun, na-realize mo mali yung ginawa mo. Paano yung Diyos? Nag-sorry ka doon sa tao, yung Diyos. Ano yung mga kasalanan ginawa mo sa Diyos? So, nakukuha nyo. Kapag hindi maayos ang confession mo, ulit lang ng ulit yung kasalanan mo. Isa yan sa reason why sin is occurring frequently. Parang iniisip mo naman, sinisikap ko namang i-mortify. Hindi mo alam, may problema ka with God. Hindi mo na i-confess talaga, hindi mo na intindihan, hindi mo nakikilala ang Diyos. Hindi mo na unawaan kung ano yung offense na nagawa mo. So, baka gusto nyo magtanong kung di nyo naintindihan. Mahalaga ito because I believe many Christians are failing in their confession. And the result, they are also failing in mortifying the deeds of the flesh. Kaya nga doon tayo nagsimula yung confession mo sa Diyos. It must be immediate. It must be detailed. So, hindi ka rush lang. Parang, kasi yung iba, naku, magwo-worship, may Lord's Supper pa mamaya, no? Hindi pa ako nakapag-confess ng sin ko, binagawa ko. So, hindi sila nag-iisip, iniisip lang nila, confession. So, kailangan mag-confess ako dahil may Lord's Supper mamaya. So, immediate, nagmamadali siya mag-confess. Do you think there is confession there? No. Confession is not based on you're trying to you're living in good works. You think by confessing you feel
na pwede ako mag-Lord's Supper. Okay na ako mag-Lord's Supper kasi nag-confess na ako. Confession has nothing to do in qualifying you for a certain religious duty or not. No. Diba? Kunyari, ako magtuturo ngayon. Mag-confess muna ako. And kung may naalala akong sin, confess ko. Tapos, God will be with me as I teach. God will use me. Kasi I feel clean vessel ako. You don't use confession to pacify your conscience or to make yourself seemingly qualified to lead a religious service. See? Diba? Confession of sin begins with a realization that you have offended God. And your concentration is to deal with that offense you have made with God. So if you have been using confession in the way that I mentioned to you, you're not confessing your sin. You're doing good works. You're a victim of the idea of still producing good works, thinking that you will qualify and you become acceptable. And so what you did is to set aside what Jesus Christ did to make you acceptable to God. Confession is realization that in order for my relationship to God to be straight, I need Christ cleansing. That's why I ask forgiveness. And only Christ's atoning death on the cross can cleanse. Yun nga yung sinasabi sa 1 John. But you have to detail your sins, S-I-N-S. It's in the plural. Ano yung sins? You start with God. Every time you commit sin, you start with God. Because sin is an offense against God, whether you sin against man or what. Kaya nga bumababaw Bumababaw yung pag-iisip natin pagdating sa confession, or yung true confession is part of true repentance. There can be no true repentance if very faulty yung confession. So kaya binibigyan ko ng diin ito. Or kung nakikinig ka ng preaching ni pastor, halimbawa mamaya, tapos may binanggit siyang sin, so tinatanong mo rin yung sarili, what sin has been exposed in this passage that we're studying? If through the preaching of pastor, a sin is being exposed, is this exposing also a sin that I have committed? Ganon ka nagre-respond sa preaching of the Word of God. Hindi ka lang knowledgeable, but you work with God. It is God is speaking. So through the pastor, may certain passage, i-expound ni pastor yung sin. I-expose niya na ito palang ganito, kasalanan. So nakikinig ka para mag-benefit ka. Diba? Naintindihan mo, ito pala yung sin. Pinaliwanag ni pastor kung ano yung sin. Parang ako, pinaliwanag ko sa inyo, sin, transgression, iniquity. So kung iniquity ginawa mo sa Lord, sasabihin mo sa Kanya, I have committed an iniquity. O trespass. Diba? Kasi nga particular yung confession mo. Naintindihan mo yung kasalanan mo, naintindihan mo kung ano yung offense na nagawa mo sa Diyos. Kaya po iba-iba yung sin, hindi lang play of words yun Para lang, di ba, minsan sabi sa good English kaya nga minsan gumagamit ka ng pronoun, di ba? Para naman hindi parate Joey. He, nag-he ka, mga ganon. Or kung pastor, our pastor. Iba-iba mo. Pero sa scripture, hindi.
when Scripture uses that you have committed, when David said, forgive my iniquities, very particular yun. Meron siyang tinutukoy na iniquity. Kaya nga dinefine ko sa inyo yung difference nung mga yon. Kung ano yung transgression. Kung heinous yung ginawa mo, you should define it that way before God. God wants to hear from you that you consider what you did as something very heinous before the sight of God, the Holy God. Sabihin niya, that's sin. Siyempre, parang, wala naman tayong venial or ano. Pero ang Diyos ang nag-define nun. So, dapat, ganun tayo sa atin. Sa confession natin, di ba sabi ko, immediately confess sin. That is what it means in 1 John 1:7, to walk in the light. The moment, kaya nga sabi ni Paul doon sa conscience niya sa Acts, no? Talagang he strives to make it, maayos. The moment that the God of light brings into light that there is something you have done, pag hindi mo in-address yun, you begin to walk in the darkness. He who walks in the dark, diba? Anong mangyayari? You lose fellowship with God. Tapos sasabihin mo, you're walking in the light. Pero sabi ng Diyos, you're walking in darkness. Tapos papasok na yung confession of sin. So, nakukuha niyo yung 1 John na yun. Don't play with 1 John chapter 1 in terms of confession if you do not understand the passage. Kaya nga maraming preachers sasabi, don't use it as a license for your sin. Nakatingin ka lang doon sa confession. Magandang babalikan mo. Just merely reading the verse will make you feel what is being discussed by John very seriously. No? Because he's talking about fellowshipping with God and with another person. Sabi niya sa verse 5, this is the message which we have heard from Him. Meaning, say from, and declare to you. You see, that God is light, in Him is no darkness at all. If we say we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. So, this is, parang sinasabi niya, the God you serve, the God you walk with, is a God of light. The moment this God of light has given you light, and it has shown that you have committed sin, and you did not acknowledge the God of light, and what the God of light has done, giving you a blessing of seeing your sin, then you begin to walk in darkness. No? But if we walk in the light, you see, what is walking in the light? Acknowledging that the God of light has shown you a light that you need, and you walk in it as He is in the light. You see, yung play of words ni John. We have fellowship with one another. Oh. Bakit with one another? Sa Diyos. Nagsisimula ka sa Diyos. Yung light na ibibigay sa iyo ng Diyos. Pag hindi mo inayos yun, yung problema mo sa ibang tao, hindi yun maayos. Sinasabi ni John, you have to walk in the light as He is in the light. Pag nangyari yun, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, plural, He is faithful and just to forgive us our sins, plural again, and to cleanse us from all unrighteousness. Sigurado parate plural. Bakit? Kasala ka sa Diyos, kasala ka sa iba.
O kaya sa Diyos, marami ka nagawang kasalanan, di mo alam. Pero kung lumalago ka sa pananampalataya at doon sa truth, di ba binanggit yung truth? Sabi niya, we lie and do not practice the truth. So ano yung, kung nag-sin ka, ano yung sin na nagawa mo laban sa Diyos? Di ba parang yung tanong ko kanina, as a Christian, hindi ka lumipas ang buong araw, you never have any fellowship with God. Naisip mo, kinabukasan. Sasabihin mo, sorry Lord, wala akong time. Hindi ko kayo nabigyan ng time kahapon. That's not confession. Confession is detailing the offense you made against Him. Ano ba yung offense na nagawa mo? Sa Diyos. See, wala kang maiisip, ibig sabihin, you need more to know God. You need to know more about the truth about God. Para maintindihan mo kung ano yung offense mo. Kasi pag naintindihan mo kung paano na-offend ang Diyos na lumipas yung isang araw, hindi mo man lang siya kinausap, kung maging malinaw sa iyo yung offense at inilapit mo sa Diyos, napatawarin ka dun sa particular offense na ginawa mo, baka hindi mo na ulitin basta-basta. Pero kung hindi mo naintindihan yung offense na yun, sasabihin ko sa iyo, baka next week pa lang, o baka ilang araw lang, wala ka na namang time sa Diyos. Kaya nga maraming tao, walang time sa Diyos, kahit Kristiyano. Hindi nila naintindihan kung ano yung offense. How God was, if I ask you how was God offended? Na hindi mo siya kinausap nung day na yun. What was the offense? That God experience from you. Sasabihin mo ba hindi ako kasi hindi man lang ako nakapag-pray, hindi naman ako nag-pray ka naman nung kumain ka. 3 beses ka kumain. Kung nasa opisina ka, may merienda sa umaga, may merienda pa sa hapon. Di 5 beses kang nakipag-uusap sa Diyos. Pero hindi mo maalala yon kasi sa iba, routinary lang yun. Diba? Nyari, magmerienda ako, would you be offended kung hindi ako nag-pray? May nagawa ba akong kasalanan sa Diyos kung hindi ako nag-give thanks? Ano yung kasalanan na nagawa ko sa Diyos kung hindi ako, pagkain ko, hindi ako nanalangin? What was my offense? Was God really offended? Pag di nyo kaya ipaliwanag yan, then yung practice natin, hindi natin naintindihan. Diba? Yun ang delikado doon. Magiging lang yun, routinary. And then, we become judgmental when others, nakita natin, si pastor kumain, hindi man lang nag-pray. See? Di ba? Pag nakita mo sa iba, you become judgmental on what? What sin did he do? Tell me. Hindi siya, di ba sabi ng Lord, be thankful in all things. So, in all things, kung nagdadamit ka ba, thankful ka? May damit kang isusuot. Pagsakay mo, nagpapasalamat ka ba na may masasakyan ka? Provision lahat ng Diyos yun. So nagkasala ka ba kung hindi ka nagpasalamat at may nasakyan ka papunta sa opisina? Anong kaibahan nung kung kakain ka? Kaya nga, pangyayari, routine lang siya. Pero nakikita ng Diyos kung ano talaga nasa puso natin.
So, katulad din yan ng sin. Pag hindi mo na particularize yung sin, what forgiveness are you asking from God? Kung tanungin ka ng Diyos, why are you asking me forgiveness? Forgiveness for what? What did you do against me? Di ba sabi ni David, I have sinned against you and you alone have I sinned. May realization si David eh. Kung ano yung offense na nagawa niya sa Diyos. So I hope you understand what I'm saying. Kaya nga maganda rin yung naging practice ng mga reformers na bago mag-Lord Supper talaga sa bahay nila, they spend time. Because the supper is an acknowledgement of Christ dealing with your sin. So ginagawa ng mga reformers, bago yung they would spend time. Hindi morbid introspection. But since Christ came, I would celebrate cleansing me from all my sins and my unrighteousness. Is there unrighteousness that need to be continually cleansed at this moment in my life? So, ganun sila. Hindi biglaan, but they meditate upon it because they will be concentrating on the death of Christ, which was not merely a payment, but was meant to cleanse us from all unrighteousness. And so they think about, since they acknowledge that, parang yung sa 1 John nga, if you say you have not sinned. So they say, I'm a sinner. So, I'm not perfect, may remaining sin sa akin. So, nagpo-pause sila. So, if you take that exercise, that might be helpful. So, it is seeking in a special way forgiveness through the death of Christ. Kasi kung babasahin mo yung 1 Corinthians 11, verse 28, but let a man examine himself. Diba? And so let him eat of the bread and drink of the cup. Do you think you can examine yourself a minute or so before partaking of the Lord's Supper? Do you think that would be a fruitful examination of yourself? Hindi. Diba? So, yan yung ginamit niya in verse 31. It says, for if we would judge ourselves, we would not be judged. So, in what context was it given? Examining yourself. We are encouraged to examine ourselves as we celebrate the Lord's table. So, maybe Saturday evening, or kung may time kayo, di kayo nagmamadali, malapit lang bahay nyo. Sunday, early morning. You do it kasi alam mo may Lord's Supper mamaya. So, part yan. Pero maraming Kristiyano, hindi na iniisip yan. Yan ang context ng examining yourself. It's in the context of partaking in that remembrance of what Jesus did. And so, para sa akin, it's good to adopt what the Puritans, based on 1 Corinthians, did. Because it urges us to examine ourselves. How do you examine yourself? Romans 3, verse 20. In Romans 3, verse 20, therefore, by the deeds of the law, no flesh would be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. See, you examine yourself through the law.
Because it is through the law, by the law, is the knowledge of sin. Para hindi ka nag-iimbento. So we do this private examination. Sometimes, yung mga Puritan, binubuksan nila yung Exodus 20. Kaya makikita mo, one of the best treatments ng Ten Commandments are books written by Puritan writers. Hindi nyo na po na. They can write ganyang kakapal, just expounding the Ten Commandments. Kasi ganun yung buhay nila. Or you look at the law as the mirror. Ano ba yung mirror? Diba? Nakikita mo yung sarili mo doon sa mirror. If you walk in the light, what you see in the mirror, you should not deny. So ganun yung may mga, because we always fall into sin, siguro dahil once a month yung ibang Puritans is weekly yung Lord's Supper. Kaya yung nila talaga weekly. Tayo once a month. At least once a month sana, meron kayong self-examination. But don't do it before the Lord's Supper itself. Do it a day before or the early morning bago kayo. Why? Because you are acknowledging from 1 John 1 that you have sinned against God. And you want to deal with it na walang matitira kahit ano. So you self-examine once in a while. Kasi very busy tayo sa maraming bagay. So meron kayong tanong. Now, cautions to remember. All sins, whether of thought, word, or deed, must be confessed to God. Why? Because He sees them all. Huwag lang puro action. Yung iba kasi, they only confess to God yung actions. Pag may nagawa sila. No. All sins, whether of thought, word, or deed. But we need to remember that men do not share the omniscience of God. Pagdating natin sa relasyon sa men. They hear our words and see our works, but they cannot read our hidden thoughts. It is therefore social word and deed which we must confess to our fellow men, not the sinful thoughts we may have harbored about them. Kasi yung iba, nyari may naisip akong masama kay Jerome. Birthday, ang kuripot, ice cream lang handa. No? Di masyadong critical yung ko sa kanya. Na-realize ko mali yung ganon. God is not pleased. I ask God to forgive me for making that harsh statement sa thoughts ko against Jerome. Tapos pupuntahan kita. Sabi ko, Jerome, pasensya ka na, birthday mo pa naman. Nung sinabi mong ice cream lang pakain mo sa amin, iba talaga yung thought ko. Yaman-yaman mo, tas kuripot ka. Parang ganon. Pinasapasaya ko lang kayo dahil birthday ni Jerome ngayon. So, pero gusto ko lang makuha nyo na hindi naman, kasi pag sinabi mo pa yon, pag ginawa mo yon, doon nagsisimula yung trouble unnecessarily. Yung pagkakasala mo sa Diyos, hindi naman all-knowing. Kaya mo sinasabi sa Diyos yung kahit hindi mo nagawa, kasi nga all-knowing siya.
Alam niya yung thoughts mo eh. Si Jerome, hindi niya alam. So, social word and deed yung kino-confess natin. If the sin remains secret in the mind, confess to God alone. Matthew 5:28. Sa Diyos mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung confession sa ibang tao, parating involve yung Diyos. You start there. Kasi baka nagkasala ka sa thought mo pa lang. Nagbala ka ng ganito. Inaawat ka ng Lord. Pero tinuloy mo pa rin. Oh. So, pag nakita ka talaga yan, ako. Or pag inulit niya to, bukas magkikita kami. Pag inulit niya to, ito yung gagawin ko. Ito yung sasagot ko sa kanya. You see, you're planning. What are you planning? Is that magsisimula ka sa general? Is that loving God? Is that loving your neighbor as God wants you to love your neighbor? Kung hindi siya neighbor, enemy, is that the way to love an enemy? So you begin with the general. So, in a sense, nagkakasala ka sa Diyos. So, if the sin remains secret in the mind, confess to God alone. Kaya, ganun din yung requirement niya sa atin, sa sinning brother. Kung nakita mo in secret, diba, you approach the person and then rebuke in secret. Maliban kung mag-escalate na yung sin niya. So, the rule, secret sins must be confessed secretly to God, and private sins must be confessed privately to the injured party. Matthew 5, basahin natin verses 23 to 24, is the clearest teaching in the New Testament about yung kahalagahan ng private confession. In Matthew 5, verses 23 to 24, therefore, if you bring your gift to the altar, and there remain that your brother has something against you, leave your gift there before the altar, and go your way. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. So, di ba yung private confession to the injured party is highly recommended sa atin. So, i-confess natin yung sin and we also ask forgiveness. Remember, mahirap na grace yan. Mahirap na grace. Sin against man are confessed to God and man, since they are committed against both. I hope naintindihan nyo na. Pinaliwanag ko na sa inyo. But sins against God are confessed to God alone and not to man. Kaya hindi po tayo nagpupunta sa pare, hindi po kayo nagpupunta sa pastor. Since they are committed against God alone and not man. So, napakalaga noon na maunawaan natin. Nagkasala ka sa Diyos. Kung sa Diyos ka lang nagkasala, yung pinag-aralan natin, doon ka lumalapit sa Diyos. Paano yung confessing your sins to each other and praying for each other so that you may be healed? Sa James. Diba? Confessing your sins to one another. Well, it is a one another principle. So, in that context, it is referring to an offense that has been made between relationship. And so, you need to confess it. Hindi naman ibig sabihin niya na kung ano pa man. Na kumisin ako sabihin ko sa iyo. Wala ka namang kaalam-alam doon. Dapat develop natin sa church na confess natin yung mga private sin natin sa isa.
That's silly. Kitang-kita mo naman relationship yung context niya. Kaya nga, therefore, confess your sins to each other. And pray for each other that you may be healed. Kaya pag-pray nyo, kung I made an offense against pastor, we settle it, and we pray for each other for healing. Kasi kung talagang offense yun, di ba sinabi ko sa inyo, mabigat yung dating. And you cannot require someone na, pastor, nag-ask na ako ng forgiveness, dapat good friends na ulit tayo. No conditions because ang sinabi lang dito, pray for one another. Kung may labi ng kasalanan, may labi rin yung effect ng kasalanan. So I hope you understand that. Kasi ginagamit yung text na yan dahil paano kung pinatawag yung elder? Diba? Parang yung confession daw sa verse 14. The sick person is to send for. So, ang tawag yan, articular confession. Auricular confession. You go to a priest or you go to a pastor to confess sin. But again, it's not talking about reciprocal. Kasi paglalabas doon, you confess your sins sa isang taong wala namang kinalaman. Hindi mo naman na-offend, hindi siya involved. No? Remember, confession is due to the party who has been offended. Ba't nyo kunyari ako, ba't nyo i-confess ang sin nyo sa akin? Tapos sasabihin nyo, patawarin ko kayo. Hindi naman ako yung na-offend yun. Confession is to the offended party. It's God or another man. Ano role ng priest at pastor? To help. Na may saayos yun. Kasi may ibang principle sa Word of God. Especially kung member ng church. Kami nga, kahit hindi member, kung invited kami, di tumutulong kami. Pero as an uninvited, wala kami magawa. Kung mali gawin ng pastor doon, hindi tayo pwedeng, hindi naman ako pwedeng basta makialam sa kanya. Kasi wala naman akong makukuhang teaching sa Bible. Although sinasabi dyan yung one another principle. May context po yan. Kung wala naman kaming relasyon sa isa't isa. Pumapasok ka lang kung kunyari may tumakbo sa'yo. You may. Pero kung ayaw ng pastor na pinanggalingan niya, wala ka rin magagawa. Okay? So, next week we'll talk about restitution as part of the requirement of God when it comes to offending another person. Restitution ang tawag. So, meron pa kayong tanong dun sa pinag-aralan natin? So, private confession, mahirap siyang i-discuss na private lang because meron ngang sa God, kaya yung discussion ko. Di-remind ko parati, it begins with God. It always begins with God. At yung dinidiin ko, both to God and man, confession must be immediate. Secondly,
It must be detailed. Kaya minsan hindi nahihil yung kabila kasi parang minamaliit natin yung offense. Kung na-offend siya, huwag mong sinasabi na biro. Ikaw naman, na-offend ka, nagbibiro lang ako. That's silly. You don't come to a person who has been offended and excuse yourself. You are there to acknowledge the offense. Hindi sasabihin mo, masyado ka naman sensitive kasi. Nagbibiro lang ako. Parang di mo naman ako kilala eh. Hindi siya maayos nun, di ba? Offended siya eh. Who decide who is offended? Yung tao, yung kabila, hindi ikaw. Hindi mo sasabihin, biro lang yun. Sa kanya, offense yun. Magkaiba yun, di ba? If I say to you, you have done an offense, and then you say, nagbibiro lang ako. Magkaiba, di ba? Hindi ko tinitignan yung sinabi mo na biro. Di ba? Nyari, sinabi niyo, pogi ako. Ang pogi mo, pastor, na-offend ako. Kasi hindi naman ako pogi, ba't mo ako sasabihin pogi ako? Sinungaling ka. Diba, niloloko mo ako. Inuinsulto mo yata ako eh. Ba't mo sasabihin pogi ako? Hindi man ako pogi. Sasabihin mo ba, pinuri na nga, galit pa. Sa akin, offense yun. Ano mo gagawa mo? Kasi nga, tingin ko, hindi naman nga ako pogi. Tapos, niloloko mo ba ako? O ba? Kung kamukha ako si Jerome, baka pogi nga ako. Birthday mo eh. Kaya na. So, I hope na napipick up nyo. Parang weird lang yung mga example ko. Pero kasi minsan nga, sa dealings natin, lalapit tayo sa iba, pero may iba tayong sinasabi doon sa sinabi niya. Hindi magtutugma yung kaya hindi na settle. Dapat kung ano yung offense, na-offend mo siya. Kung ang tingin mo, oversensitive siya. But the reality is you. So you apologize for the offense that you made and maybe even say to the best you can, by the grace of God, you will not. I hope you will not be able to repeat it again. So will you please forgive me? And then you pray for one another, sabi. Na hindi ko maulit ito or magawa. Then you learn na you cannot just do that to other persons. Mag-iingat ka, di ba? Yan magiging effect. Kasi naging detalyado ka eh. Alam mo na yung ibang way ko pala can be offensive to other people. Sa iba naman hindi. So hindi mo rin pwedeng lamitin. Masyado kong sensitive eh. Parati kong binibiro yung iba, hindi naman ganun. Ang OA mo naman. No. We're different from each other. Kaya nga one another. You settle it to one another. So try to listen. Pag nakinig ka naman, maganda yung kabuuan. Kung sa church, maganda yung kabuuan. Maganda rin ang epekto sa iyo dahil magiging maingat ka sa ibang tao. Na hindi lahat ng ibang tao kayang tanggapin yung ganung pananalita. Remember, isa sa pinakamaraming teaching, may lalo na sa bagong tipan, may kinalaman sa pananalita natin sa isa't isa. Isa yan sa pinakamaraming turo sa Bible. Diba minsan nag-Sunday school na tayo, siyempre nagturo sa pagdating sa words. Well, it's 10:30. So kung wala na kayong ibang tanong, excuse me.
ay magpasalamat sa Panginoon. We'll ask Pastor Ranji to lead us in closing prayer. Let's pray. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami for this reminder sa amin with regards to confession, confessing our sins not only to one another but primarily, Panginoon, sa inyo. And we are thankful, Panginoon, dahil alam namin mga tao kami makakalimutin. Mas tinitignan lang namin madalas, Panginoon, yung pangsarili namin. At hindi namin tinitignan, Lord, na yung mga kasalanan na ginagawa namin ito ay lubang hindi kalugod-lugod sa inyong harapan. Sana po, Panginoon, ay lumago kami sa increasing hatred of our sins. Lumago kami, Panginoon, to really confess, Panginoon, ang aming mga kasalanan, hindi lang sa bawat isa, kundi sa inyo, O Diyos. For your word says that confession is good for our soul. So we are thankful, Lord, for this reminder.